Maganda po ang topiko natin ngayon, mga sister. Mag-aayuno, nakasabay ng pag-aayuno ay ang paggawa ng mga kasalanan. Kumusta kaya ang iyong fasting? Pasado o hindi pasado? Ito po ang ating paksa. Ba't para mahina? Naintindihan sa likod? Malakas? Okay, sige. Baka mahina lang pandinig ko. Diretso na tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tanong numero 1. Paano kung nagpapasting ka ay hindi ka naman humihinto sa paggawa ng mga kasalanan? Allahu Akbar. Alam ninyo, mata nanonood pa rin ng video na haram. Fasting na fasting, ha? Araw na araw. Tainga, nakikinig pa rin ng mga musika at kantahan na haram. Bibig, mahilig pa rin magmarites. Mga kamay, busy sa mga paggawa ng mga gawain na makasalanan. Ramadan na Ramadan, ha? Araw na araw. Bulsa, pinapasukan ng haram na hanap buhay. Sikmura, pinapasukan ng pagkain na haram. Mga paa, ginagamit papunta sa mga gawaan ng kasalanan. Ano ang mangyayari sa iyong fasting? Ito ang ating paksa, mga sister. Unahin natin ang pagmamarites. Unahin natin. Dahil ito ang paborito ng bayan. Lalaki, babae, may pinag-aralan, walang pinag-aralan sa Islam. Mahilig magmarites. Okay. Makikita mo yung sister, pati na brother. Kayang-kaya niyang pigilin ang kanyang sarili na huwag kumain maghapon. Huwag uminom maghapon. Pero kinakain niya ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid. Allahu Akbar. Sa pamamagitan ng marites, kinakain mo ang laman ng bangkay ng kapatid mo. Nakita mo? Kayang-kayang magpakagutom, magtiis ng gutom, ngunit hindi mapigilan ang pagmamarites. Alam ba ninyo na ang marites, chismis, paninirang puri, mas grabe pa sa kasalanan na zina? Opo. Ano bang zina? Adultery, pangangalunya. Bakit mo nasabi na mas grabe pa ang marites kaysa sa zina, samantalang ang zina ay major sin? Abay, si propeta mismo nagsabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ang paninirang puri, ang tawag natin sa paninirang puri ngayon, marites, na upgraded na yung word na paninirang puri. Marites na ngayon, moderno na, makabago. Ang paninirang puri ay isang kasalanan na mas masahol pa sa pangangalunya. Hadith yun. Hadith at-Tirmidhi. Bakit bro? Samantalang ang pangangalunya major sin. Bakit mas grabe pa ang marites? Bakit nga ba? Eto, makinig kayo mabuti. Sino man ang nakagawa ng zina, palayo sa inyong Allah, palayo sa atin ng Allah. Sino man ang nakagawa ng anumang mabibigat na kasalanan katulad ng zina,
ngunit nagbagong buhay, nagtauba, tinalikdan, hinintuan, nagbago, nagreforma, pwede siyang patawarin ng Allah. Pero ang marites, mga sister, hindi ka patatawarin ng Allah hanggat hindi ka pinatatawad ng iminaritis mo. Hanggat hindi ka pinatatawad ng biktima ng paninirang puri mo, hindi ka rin patatawarin ng Allah. Basa Hadis At-Tirmidhi. Pwedeng patawarin ng Allah ang isang tao kung siya ay magtatauba matapos magagawa ng pangangalo niya. Subalit, hindi patatawarin ng Allah ang tao na nanirang puri maliban na siya ay patawarin ng biktima ng kanyang paninirang puri. Ilan na ba ang naitsismis mo, sister? Bawat isa sa kanila, sisingiling ka sa kabilang buhay. Hindi ka patatawarin ng Allah kung hindi ka nila patawarin. Allahu Akbar. Ganun katindi. Ngayon, bigkas ka ng marites, kay pulana. Bawat bigkas mo, ang reward ng pagpapakagutom mo, mapunta kay pulana, point 1, point 2, point 3, point 4. Pagdating ng gabi, walang natira sa'yo. Ubus ang fasting mo. Napunta kay pulana lahat. Kaya po ang purpose ng pag-aayuno, to reform ourselves, para magbago na tayo, kasama sa pagbabago, prinuhan ng dila sa pagmamarites. Okay. Balikan natin yung sinabi natin kanina. Kayang-kaya ninyong pigilin ang sarili na huwag kumain. Labanan ng gutom. Pero kinakain mo naman ang laman ng bangkay ng kapatid mo. Basa, sinabi mismo ng Panginoong Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ang linaw-linaw, kinakain mo ang laman ng bangkay ng kapatid mo. Nagpipiestahan yung grupo. Paksa na sila nila si Pulana, si Pulano. Habang pinapaksa, pinuputakti nila ang laman, nabubulok na laman ng bangkay ng kanilang kapatid. Basa, malapit-lapit na translation. O mga mananampalataya, naka-address sa mga mananampalataya, Muslim. O mga mananampalataya, pakaiwasan ninyo ang paghinala. Yung bang sinususpek mo yung kapatid mo? Siguro ganyan yan. Siguro ganito yan. Sinususpek mo. Hinala. O mga mananampalataya, pakaiwasan ninyo ang paghinala. Tunay na ang ibang paghinala ay mga kasalanan at huwag nagmamanman sa iba. Nagmamanman, tinitiktikan mo, ha? Binabantayan mo yung kapitbahay mo, anong ginagawa niya, minamanmanan mo. Para mayroon kang pang marites. Ha? At huwag nagmamanman sa iba, ni manirang puri sa isa't isa. Gusto ba ng sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Gusto mo ba? Kaya mo ba kainin ng bangkay? Puntahan mo yung refrigerator mo, ilabas mo yung chicken na hilaw, kagatin mo, anong mararamdaman mo? Yung pa kaya ang kakagatin mo, laman na bangkay na nabubulok. Dagdag pa, kamuhian ninyo ito
At katakutan ninyo ang Allah, katotohanan ang Allah ang siyang nagpapatawad at tumatanggap ng paghingi ng tawad, ang pinakamahabagin. Ang nakapagtataka ay sinabi sa hadith na basta Ramadan, ang mga demonyo nakagapos, nakakadena. Bakit hindi nakakadena yung pagmamarites? Bakit kaya? Ang linaw-linaw ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus samai wa ghullikat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Itu ang linaw. Nakagapos ang mga demonyo. Pero bakit marites ka pa rin ng marites? Basa, kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng mga langit ay nakabukas, at ang mga tarangkahan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakakadena. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Allahu Akbar. Bakit may mga Muslim araw na araw mismo ng Ramadan nakakagawa ng mga major sin? Nakagapos ang demonyo. Walang umuudyok sa'yo, nakagapos eh. Kasi kaya ka nakakagawa ng kasalanan, may umuudyok sa'yo, inuudyokan ka ni Satanas. Nakagapos eh. Bakit ka nakakagawa ng major sin? May fasting pero walang takwa. Kayang tiisin na walang kain, walang inom, pero walang takot sa Panginoong Allah. Yan ang pinakapunto, mga kapatid. Ngayon, ano ang mangyayari sa fasting mo? Bawat bigkas mo ng marites ay minus sa fasting mo. Nakailang bigkas ka na mula kaninang umaga hanggang ngayon, hanggang mamayang gabi. Bawat bigkas mo, minus. Pagdating sa hapon, wala nang natira sa iyong fasting. Gutom lang ang napala mo. Masakit, mga sister, pero totoo to. Tanong numero 2. Nagpapasting ka, pero paano kung ang mga mata mo ay busog sa kapapanood ng mga panuuring haram? Nagpapasting ka, pero ang tainga mo busog sa kapapakinig ng mga musika at kantahan. Allahu Akbar. May makikita ka Muslim, Ramadan, araw na araw ng Ramadan, nagpapatugtog ng karaoke. Kumakanta pa. Subhanallah. Nagpapasting, pero ang mga kamay mo ay hindi mapigil sa paggawa ng kasalanan. At iba pa, bulsa mo, paa mo, tiyan mo. Ngayon, ano ang mangyayari sa fasting mo? Kung hindi ka rin hihinto sa paggawa ng kasalanan, kahit na nagpapakagutom ka, sister, kung ang mga mata mo wala pa ring preno sa panonood sa mga video na makasalanan, walang problema kung ang pinanonood mo video na Islam. Natututo ka ng Islam. Kahit nagpapakagutom ka isang buong buwan, araw-araw, kung ang iyong tainga wala namang pigil sa pakikinig ng musika at kantahan, hindi kailangan ng Allah ang fasting mo. Anong sabi ng hadith? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hindi kailangan ng Allah papakagutom mo.
Hindi kailangan ng alam pagpapakagutom mo. Kung hindi ka rin pipigil sa gawain na makasalanan. Kaya sa atin dumarating ang Ramadan, mga sister, para tayo ay bigyan ng seminar, maitanim sa ating kamalayan, seminar, paano natin pipigilin ang ating mga sarili mula sa paningin, pandinig, dila, kamay, bulsa, tiyan, paa, na huwag magamit sa ikapupuot ng Allah upang pagkatapos ng Ramadan, tatawirin natin isang buong taon. 355 days, Hijri calendar. 365 days, Gregorian calendar. Tatawirin mo ang isang buong taon na mayroong kang baon-baon na disiplina, pagpipigil sa iyong mga mata sa panunood sa haram, sa iyong dila sa pagmamarites, sa iyong tinga sa pakikinig sa haram, kamay mo sa pagdisiplina. Ibig sabihin, sister, gamot ang fasting sa sakit ng lipunan. Ngayon, kung hindi ka mabago ng fasting, napakatindi pa rin ang kasalanan na ginagawa mo. Allahu Akbar. May nadaanan ako kanina, tumayo yung balahibo ko. Hindi ko kayang ikwento sa inyo, mga sister. Anong nakita ko na kasalanan? Kalsada mismo, Ramadan mismo, araw na Ramadan, harap mismo ng Blue Mosque. Subhanallah. Hindi ko kayang ikwento. Magagawa yun ng Muslim? Ha? Ramadan. Subhanallah. Anong in translation na binasa natin hadith? Sino man ang hindi humihinto sa mga mahahalay na salita at gawa. Mahahalay na salita at gawa. Ibig sabihin, masasamang salita, masasamang gawa. Kasi klasikal na Tagalog, mahahalay. Ulitin. Sino man ang hindi humihinto sa mga mahahalay na salita at gawa habang nag-aayuno ay hindi kailangan ng Allah ang kanang paghinto sa pagkain at inumin. Hindi kailangan ng Allah ang pag-aayuno mo. Useless. Hindi ba ang pag-aayuno ay para turuan tayo ng takwa? Al-muttaqun. Hindi ba kaya ka nagpapakagutom para turuan ka paano ka matakot sa Panginoong Allah? Kasi pwede ka namang kumain eh. Pumunta ka sa palengke, bumili ka ng tinapay, ilagay mo sa bag mo, magtago ka sa kwarto mo, kainin mo. Wala namang pipigil sa'yo. Wala nakakita. Pero hindi mo magawa. Dahil alam mo, pinanunood ka ng Panginoong Allah. Dito na itatanim sa ating kamalayan ang tinatawag na takwa. So, kailangan natin ng takwa para tatawirin mo na isang buong taon, mayroon kang baon-baon na takot sa Panginoon. Anong sabi ng Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga nananampalataya. Naka-address po sa mga Muslim, nananampalataya sa kaisahan ng Allah. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-ayuno ay ipinag-uutos sa inyo na katulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging al-muttaqun. Paano maitatanim ang takwa sa puso mo kung ayuno na puno ng kasalanan? Itong tanong numero 3. Sigurado magigising tayo lahat. Tanong numero 3. Alam kong inaantok kayo. Mga gutom tayo. Pangatlong tanong. Makinig kayo mabuti. Alam ko na marami sa inyo ang madudurog ang puso sa tanong number 3. Pero hindi namin layunin ang durugin ang puso mo. Ang layunin namin, para malaman mo ang kaligtasan mo.
Dahil wala ganong nag-lecture nito. Kapag may nag-lecture nito, pahapyaw lang. Itong punto numero 3, tanong numero 3. Para sa mas detalyang paliwanag, pwede mo itong tuktukin sa YouTube. I-type mo lang sa YouTube, Salim Gimba, Elizalde Broadcasting, episode 16. Detalyado. Nandoon ito. Okay. Makinig kayo mabuti. Tanong numero 3. Walang magagalit, ha? Walang magagalit. Paano kung nag-aayuno na walang sambayang, walang sala? Tanggap? Hindi tanggap ang kanyang pagpapakagutom. Eto, makinig kayo mabuti. Paano kung nag-aayuno ka, nagsasambayang ka 5 times a day, nagtatarawi ka pa, nagtatahajjud ka pa, pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sala? Ano ang mangyayari sa fasting mo? Makinig kayo mabuti, ha? Alam niyo mga sister, kung bakit natin ito didiinan. Kahit alam natin na marami sa inyo ang sasamaang loob, bakit natin ito didiinan ay sapagkat hindi natin alam, mga sister, baka ito na ang final na Ramadan sa buhay mo. Ilan ba ang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala natin? Kasama natin sa Ramadan 2025. Ngayon, Ramadan 2026, hindi natin kasama. Namayapa. Anong malay mo? Kung hindi ka makakarating sa Ramadan 2027, kaya ito tatalakayin natin dahil pwede ka pang magbago. Pwede ka pang magreforma. Okay. Tandaan natin, bago natin basahin sa inyo ang mga hukom ng mga ulama, ang babasahin ko sa inyo mismo, mga hukom ng mga ulama. Hindi practical opinion, kung hindi mga hukom mismo ng mga ulama na galing sa Quran, galing sa hadith, galing po sa pinakamalalaking grupo ng mga scholar sa Islam. Bago natin basahin ang kanilang hukom, pakinggan ninyo mabuti, ang pinaka-mission natin sa planetang ito, itong planetang daigdig na tuldok lang, napakaliit-liit nito sa buong universe. Ang pinaka-mission natin ay para sambahin ng Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin at sangkatauhan maliban sa para sambahin nila ako, sabi ng Panginoong Allah, Quranul Karim. At ayon naman sa hadith, ang susi ng paraiso ay sambayang. As-salatu miftahul jannah. Sala ang susi ng paraiso. Ngunit mga sister, marami po ang hindi siniseryoso ang sambayang at hindi siniseryoso ang fasting. Kailangan seryosohin natin. Ito, tatalakayin ko sa inyo ng punto por punto. Huwag kayong aalis, ha? Huwag kayong tumakas. Huwag kayong umiwas. Dahil itong lecture na ito, itong patungkol sa ruling sa fasting na walang sala, wala pong tumatalakay nito. Iniiwasan nila sa muski, iniiwasan sa khutbah, dahil baka magalit si Pulan. Baka ako maban. Baka hindi na ako palecturein, baka hindi na ako pagkutbahin. Kaya walang nagli-lecture nito, walang nagkukutbah. Kaya huwag kayong tumakas, pakinggan niyo mabuti, para ito sa inyong kabutihan. Ang mga references ng rulings na ito ay number 1, the glorious Quran, Quranul Karim. Mga authentic na hadith,
Shaykh Ibn Uthaymin, nawa kahabagan ng Allah. Shaykh Bembas, dating Grand Mufti ng Saudi Arabia, kahabagan nawa ng Allah. At ang source nito, pinakamalaking grupo ng pinakamalaking ulama sa Saudi Arabia, kung tawagin the Permanent Committee. At ganoon din po sa pinakakilalang aklat ng Islamic Jurisprudence, Fiqh Sunnah ni Shaykh Said Sabiq, kahabagan nawa ng Allah. Ito ang kanilang hukum. Makinig kayo mabuti. Alam ninyo mga sister, minsan ikinutba ko itong topik na ito. Ramadan din, katulad ngayon, Ramadan. Mismo sa isang masjid na ang namamahala mismo ay tunay kong kamag-anak. Kamag-anak ko mismo. Malapit kong kamag-anak. Mula nang ikhutba ko yan, ban na ako sa masjid na yun. Walang sound. Mula nang ikhutba ko yun, ban na ako sa masjid. Bakit walang sound? May problema na naman. Ha? Battery. Binabateryan ba yan? Lagi-lagi aberyado ang sounds. Kaya ito hindi tinatalakay dahil baka iban. Natatakot yung ustads baka iban. Kahit na ilang beses ako maban sa kahit saang masjid, hindi po ako humihinto. Iban man ako 1,000 beses, uulitin ko 1,000 beses ang lecture na ito. Dalawa ang violation mo pag wala kang sambayang. Kahit nagpapasting ka pa, kahit magpasting ka pa lifetime, wala kang sambayang. Dalawa ang violation mo. Violation sa shirk, pagtatambal, idolatria. Violation sa kufr, pagiging kafir. Anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Ganun pala ang teknik. Masya Allah. Gantimpalan ka ng Allah, sister. Ha? Ganun pala ang teknik. Alhamdulillah. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sa pagitan ng tao at shirk, pagtatambal, kapanakuto. Sa atin ng Maranao, kapanakuto. Sa pagitan ng tao at shirk at kufr, paglabas sa Islam, pagiging kafir, ay ang pag-iiwan ng sambayan. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Authentic. Ngayon, basahin ko sa inyo ng punto por punto, dinumero, ang mga hatol ng mga scholar. Ruling number 1, numerohan natin. Para madali maintindihan, dinumero. Kasi kapag hindi nakadinumero, nawawala ka sa isip. Pero pag dinumero, madali mo masakyan. Ruling number 1, makinig kayo mabuti. Sino man ang obligadong magsala, nasa edad ka na, obligado ka magsala. Muslim tinutukoy. Sino man ang obligadong magsala, ngunit sinadya mo, wala kang valid reason. Hindi naman buwan ng dalaw ni sister. Kasi kapag buwan ng dalaw mo, excuse ka. Sino man ang obligadong magsala, ngunit sinadya na iwanan ito, siya ay tumanggi na manampalataya. Kapag tinatagalog mo, maganda sa tainga, classical, siya ay tumanggi na manampalataya. Pero kapag in-Arabic mo, sasabugan tainga mo, siya ay nagkafir. Masakit sa tainga. Ito ay base sa nagkakaisang hukom ng mga ulama. Alam natin na ang pag-aayuno ay panangga. Panangga sa
impyerno, panangga sa kasalanan, panangga sa imoralidad, panangga sa zina, panangga sa bisyo, panangga sa mga gawain na masama. As-siyamu junna, ang pag-ayuno'y panangga, sabi ng hadith. Paano magiging panangga ang pag-aayuno mo kung wala kang sambayang sister? Sige nga. Ruling number 2. Sino man ang iwanan ng sala sa ninang katamaran, mudi-mudi, kapag ganado, sambayang. Pag wala sa mood, walang sambayang. Sino man ang iwanan ng sala sa ninang katamaran, siya ay tumanggi na manampalataya, siya ay nagkafir. Ito ay base sa tumpak na hukom ng mga ulama. Number 3. Ruling number 3. Kaya natin ito dinidiinan, mga sister, dahil galingan na natin itong Ramadan. Nakailang Ramadan ka na ba? Sa buhay mo, 20, 30, 50, 60 na Ramadan, wala ka pa ring sambayan. Allahu Akbar, subhanallah. Anong klaseng Ramadan? Anong klaseng fasting? Nakailang fasting ka na sa buhay mo? 30, 40. Wala ka pa ring pagbabago. Sa tuwing matapos ang Ramadan, ganun at ganun ka pa rin. Wala ka pa ring sambayan. Kaya ito iniisa-isa natin punto por punto para maintindihan mo mabuti. Ruling number 3. Kapag ang isang tao ay hinatulan na hindi mananampalataya, kapag ang isang tao hinatulan na kafir, ang kanyang pag-ayuno at ang lahat ng mabubuting nagawa niya sa buhay, ang kanyang sadaka, ang kanyang zakat, ang kanyang hajj, kung siya man ay nag-jihad, ang kanyang jihad, lahat at lagat na nagawa niya, ang kanyang mga gawaing umrah, lahat po ng nagawa mo na kabutihan sa buong buhay mo, pag wala kang sala, hindi po tanggap. Kapag ang status mo kufur, kafir, hindi po tanggap. Itong masjid na ito, itong Blue Mosque, itong kinalalagyan sa atin ngayon, sino nagtayo nito? Marcos. Golden Mosque, Quiapo, sino nagtayo? Marcos. Siya lang ang presidente nakapagpatayo ng ganito mga higanting masjid. Ilang millions na ang nagsambayang dito sa Blue Mosque at saka Golden Mosque mula noong 1970s hanggang ngayon. More than 50 years. Ilan na ang nagsudyod sa masjid na ito, ilan ang nagsambayang sa masjid na ito, ngunit ni gatiting, ni kalawang, ni gatiting walang gantimpala si Marcos, dahil si Marcos ay kafir. Ganoon. Kahit na ano pang gawin mo na kabutihan sa buong buhay mo, kung ang status mo ay kufur, useless lahat. Gutom lang abutin mo. Kaya magsambayan ka na. Ha? Sabi ko nga ilang Ramadan ka na? 30? 40? Wala ka pa rin sambayan? Anong malay mo? This is your last and final Ramadan. Allahu Akbar. Ruling number 4. Ang sinadya na pag-iiwan ng salah ay isang gawaing kufr, paglabas sa bakod ng Islam, pagiging isang kafir. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mismo nagbigay ng ruling. Hindi lang mga ulama, kundi siya mismo na propeta nagbigay ng ruling. Basa! Ang tao na hindi nagsasala ay isang kafir. Ang linaw. Hadith mismo. Ang tao na hindi nagsasambayang, sinadya, kahit pa tawagin mo ang sarili mo na Muslim, hindi ka Muslim. Ang kaibahan ni Maranao at ni kafir, ni Tausug at si kafir, si Maguindanao at si kafir, si Arabo at si kafir, si Pakistani at si kafir, ang kaibahan lang ay salah.
tanggalin mo ang sala. Pareho si Maranao at si Kaper, pareho si Tausug at si Kaper, si Maguindanao at si Kaper, si Arabo at si Kaper, pareho silang mga kufar. Masakit po, talagang masakit sa tenga, pero kailangan bulat-latin natin para po pagkasakali magbago na tayo, magsambayang na tayo. Allahu Akbar. Ang kaiba ng Muslim at Kafir ay ang salah. Al-ahd alladhi bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Ang nagbubuklod sa pagitan natin na mga Muslim at sila na mga kufar ay ang salah. Kaya't sino man ang iwanan ito, faqad kafar, siya ay tumanggi na manampalataya. Klasikal na Tagalog. Pero diretsain mo ang translation. Siya ay nagkafir. Faqad kafar. Siya ay nagkafir. Allahu. Hadith Ahmad, hadith At-Tirmidhi. So malinaw. Nililinaw natin sa inyo mga sister. Para po. Baka sakali. Baka sakali. Ngayong Ramadan magbago ka na. Magsambayan ka na. Ang problema, brother, hindi ako marunong magsambayang eh. Yung mga binibigkas, hindi ko mabasa yan eh. Di, mag-enroll ka kay Ma'am Sally para mag-alipbata ka, libre walang bayad. Oo, mag-enroll kayo sa kanya. Mayroon siya dito tuwing Huwebes at saka Lunes. Mag-alipbata kayo. Dahil kapag hindi mo mabasa ang Suratul Fatiha, halimbawa, binabasa mo ang Fatiha ng mali-mali. Sa halip na alhamdulillahi rabbil alamin, sabi mo alhamdulillah, patay na. Hindi yun Fatiha. Sa halip na ar-rahmanir rahim, sabi mo ar-rahmanir rahim. Wala kang Fatiha. Ang Fatiha kasama sa haligi ng sala. Ang haligi ng sala, kapag natanggal, wala kang sala. Nagsasala ka 50 years na nang walang saysay dahil po mali-mali ang sala mo. Kaya nga ba yung hadith ang isang oras na pananaliksik ng kaalaman, mas mahalaga pa sa 70 taon na prayer na mali-mali. So kailangan maintindihan natin, ruling number 5. At sino man ang kafir, ang nag-aayuno, ang kanyang pag-aayuno ay walang kwenta, hindi tanggap, rejected, nullified. Ibig sabihin po, walang saysay ang pagpapakagutom mo. Walang kwenta. Nagutom ka lang, hindi counted na ito ay ibada, samba sa Allah. Wala counted. So nakailang Ramadan ka na lagi-lagi ang fasting mo useless. Allahu Akbar, subhanallah. Nakailang Ramadan ka na. Ibig sabihin, wala na ngang gantimpala, useless na nga, itutupok pa sa'yo sa impyernong apoy. Brother, nagsasala naman ako eh. Nagtatarawi pa nga ako eh. At saka sa last 10 days, nagtatahajud naman ako eh. Pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang salah. Aha! Anong mangyayari sa iyong naipon na gabundok na ibada? Nakaipon ka ng gabundok na mga gawaing kabutihan sa loob ng Ramadan. Napakarami-raming naipon mo. Pero pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sambayang. Anong mangyayari sa mga naipon mo? Bago natin sagutin, basahin muna natin ang isang hadith Qudsi. Ibig sabihin ng hadith Qudsi, mismo ang Allah nagsasalita. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasa ng alang-alang sa akin. Mentakin mo nagpakagutom ka, nagpakauhaw ka para lang sa Allah.
Pati pagnanasa mo, tinalikdan mo ng alang-alang sa Allah. Dagdag ng hadith. Kaya't gagantimpalaan ko ang taong nag-ayuno para rito, at ang gantimpala ng mabubuting gawa ay times 10. 10 beses times. Sahih Al-Bukhari, authentic na hadith. Paano ka gagantimpalaan sa iyong ayuno? Ng times 10, times 70, times 700. Mayroon pang good deeds na hindi na matutal ng mga malaika. Depende sa anong intention, bakit mo ginawa. Times 10 na pinaka-minus, times 70, times 700. Mayroon pang hindi na matutal. Ilan ang times? Depende anong intention mo. Paano ita-times ang iyong mga ibadah kung wala kang sala? Ang status mo, kufur. Balikan natin yung masjid muli na Golden Mosque, Blue Mosque. Ito, ilang millions na po ang nagsambayang rito na tiyak may gantimpala ka na nagpatayo. Pero wala. Nigatiting walang gantimpala si Marcos. Dahil si Marcos ay kafir. Allahu Akbar. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanila ang Ramadan kaysa sa ang Panginoong Allah. Naaalala lang nila ang Panginoong Allah kapag Ramadan. Pag walang Ramadan, walang sambayan. Walang sala. Ituloy natin. Ruling number 6. Sala ang pinakamahalagang haligi ng Islam kasunod ng syahada. So para sa mga balik Islam na nagsyahada para maging Muslim, kahit na ilang beses ka pa magsyahada, kahit na mayroon ka pang certificates kawing-kawing, kung wala kang sala, hindi po Muslim. Hindi ka Muslim. Ganon din ikaw ng Maranao, Tausug, Maguindanao, Yakan, Basilan, Arabo. Kahit na bigkasin mo 1,000 times ang syahada, kung wala kang sala, hindi ka Muslim. Ang linaw. Ang sala ang mandatory, sa pilitan, sa ayaw at gusto mo. Sa ayaw at gusto natin. Kahit may sakit ka, kahit nakaratay ka sa banig, marami po sa atin mga sister, nagsasala 5 times a day. Pero kapag nagkasakit, wala nang sala. Paano kung diyan ka mamatay? Habang may sakit ka, na ang status mo kufur. Marami sa atin na nagsasala 5 times a day, lifetime. Pero nung nakaratay na sa banig, wala nang sala. Bakit? Akala mo ba excuse ka na? Akala mo ba kapag nakaratay ka sa banig, hindi ka pwede magsala? Pwede ka pa rin magsala. Nakahiga o nakaupo. Pwede ka pa rin magsala. Paano ako mag-ablution, brother? Pwede ka rin mag-ablution na nakahiga. Brother, walang tubig. Pwede ka mag-ablution na tayammum. Brother, yung sakit ko kalaban ng tubig. Kapag nagbasa ako ng tubig, lalala yung sakit ko, nasunog yung balat ko, buong katawan ko nasunog. Paano ako mag-ablution? Tayammum. Paano magtayammum? Allahu Akbar, subhanallah. Kinakailangan bawat isa ay matutunan ang mga punto na ito. Minsan ito ang talakayin natin, ha? Hindi ito ang topic natin, ang paksa natin na iba. Minsan ito ang talakayin natin. Paano magsala ang may sakit? Paano magsala ang hindi makagalaw? Hindi may galaw ang kamay, hindi may galaw ang paa. Hindi may galaw pati ulo, pati mata, hindi may galaw. Paano magsasala? Habang pumipintig pa ang puso mo, habang ang kaluluwa mo hindi pa umaalis sa katawan mo, obligado ka magsala. Paano magsala kapag may sakit? Minsan mga sister, baka next time na mag-lecture ako rito, ang tatalakayin ko paano magsala ng may sakit. Opo, okay. Ruling number 6. Sala ang pinakamahalagang haligi ng Islam kasunod ng syahada.
Ang sala ay mandatory sa pilitan sa lahat ng obligadong Muslim. Subalit, kilala lamang nila ang Allah kapag Ramadan. Aha. Papaano ang iyong fasting magiging training sa takwa? Papaano ang iyong fasting magiging ticket sa paraiso? Kung pagkatapos ng Ramadan, graduate na rin ang sala, wala na ring sala. Ruling number 7. Ang mga yaong nagsasala lamang kapag Ramadan ay sinusubukan nilang dayain ng Allah, ngunit mga sarili lamang nila ang kanilang dinadaya. Ang kanilang mga sala ay hindi talaga pagsamba sa Allah, kundi para sa Ramadan. Ruling number 8. Therefore, ang kanilang fasting rejected habang iniiwanan nila ang sala pagkatapos ng Ramadan. Ito mga sister, pakinggan niyo mabuti. Isa lang na sala, isa lang. Isa lang na sala ang sadyain mo na hindi mo itayo. Salatul Asr. Hindi mo itayo. Wala kang valid reason. Wala kang katanggap-tanggap na dahilan. At hindi mo itinayo. Katumbas ng pamilya mo pumanaw. Katumbas ng ari-arian mo natupok. Isang sala lang. Ilang salatul asr? Isang taon. 355 salatul asr. Isang taon. Ginagamit natin Hijri calendar. Kung Gregorian calendar, 365 days. Isang sambayang lang salatul asr na sinadya mo na hindi mo itayo. Katumbas ng pamilya mo pumanaw. Katumbas ng ari-arian mo pumanaw. Basa! Sino man ang iwanan ng salatul asr ng sadya ay katumbas ng nawala ang kanyang pamilya at mga ari-arian. Pinaka-authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. Ang source natin. Hindi lang pamilya ang nawala. Hindi lang ari-arian ang nawala. Lahat at lahat ng nagawa mong kabutihan sa buong buhay mo. Borado. Basa. Sino man ang iwanan ng salatul asr, ang lahat ng kanyang mabubuting gawa ay wala ng saysay. Authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. Kaya mga sister, panahon na. Hindi namin layunin na pauwiin ka na ang baon-baon mo sama ng loob. Hindi po. Hindi namin layunin na durugin ang puso mo at umuwi ka na masamang loob mo. Hindi po. Ang layunin natin ay itong Ramadan, nawa mabuksan ang ating kamalayan. Sino man sa atin ang hindi nagsasambayang, magsambayang na. Sino man sa atin ang hindi marunong magsambayang, pumunta kayo kay Ma'am Sally. Lunes at saka Huwebes, dito mismo sa Blue Mosque, libre, walang bayad. Tinuturuan niya ang mga sister. Marami nang natuto rito magbasa ng Quran, natuto. Kailangan mabasa mo ang Fatiha, mabasa mo yung mga binabasa, hindi sa transliteration, hindi sa Romanize ang pagkakasulat, kung hindi kailangan mabasa mo sa Arabic. At lalong hindi po pwedeng ang Fatiha mo Tagalog. Mayroong nagsabi na, brother, basahin ko ang Fatiha sa Tagalog. Ano ang Tagalog? Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Pwede bang yan ang basahin mo sa prayer? Nagtakbir ka, Allahu Akbar. Ganyan. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, mahabagin. Hindi yan Fatiha, sister. Yan ay hindi salita ng Allah. Salita yan ng translator. Hindi yan Fatiha. Ang Fatiha ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yan ang Fatiha. Ngayon sa umpisa, babasahin mo yan ng transliteration. Ang pagkakasulat English, pero ang bigkas Arabic. Kasi hindi ka pa marunong eh. Pero
Pero unti-unti mag-aral ka para mabasa mo, hindi sa transliteration, kung hindi mabasa mo sa pure classical Arabic. May mga ilan sa inyo rito, 20 years na higit na Muslim, ang binabasa pa rin ay transliteration. Allahu Akbar! Hindi po yan Fatiha. Opo, kailanman hindi mo mabibigkas sa tama pag hindi mo binasa sa Arabic. So, pwede ka pang pagbigyan kung baguhan ka Muslim. 6 months, maximum 3 years. Pero kung 20 years ka lang balik Islam, 40 years ka lang maranaw, 60 years ka ng Muslim, hindi mo pa rin mabasa ang Fatiha at hindi mo alam ang mga binibigkas. Alam niyo ba, pinakamaraming bagsak kapag mayroon kaming binibigyan ng certificate, dadaan sa exam, ang pinakamaraming bagsak sa exam, ano ang binibigkas sa tahayat? Tahayat? Tasyahud. Napakarami-raming Muslim na hindi nila alam anong binabasa sa tahayat. Allahu Akbar. Yan po ay obligado na bahagi ng salah. Yung pangalawa, rukn na bahagi ng salah. Pag wala kang tahayat, wala kang salah. Wala kang sambayan. So, kailangan mga sister na ito ay bigyan natin ng diin sa ating mga sarili. Malapit ng oras. Bilang conclusion, balikan natin yung sinabi natin sa umpisa. Worship, samba. Ito lang ang pinaka-mission natin sa mundong ito. Yung hanap buhay, secondary lang yun. Yung yumaman, secondary. Ang pinaka-mission natin sa planeta na ito. Imagine mo yung planetang daigdig. Tuldok lang sa universe. Alam niyo ba kung gaano karami ang heavenly bodies naglutangan sa universe? Yung araw lang, yung araw. Yung nakikita mong araw. Yung sa gabi, nakikita mo mga bituin. Lahat yan araw. Ang bawat bituin, araw yan. Ayon sa sensya. Alam ba ninyo kung gaano karami ang bituin sa buong universe? Pag sama-samahin mo lahat ng butil ng disyerto, lahat ng buhangin sa disyerto, pag sama-samahin mo, mas marami pa yung star sa universe. Ganyan karami-rami, ganyan karami kadakila, kalaki ang universe. At sa pagkalaki-laki-laki-laki ng trillions upon trillions of heavenly bodies, daigdig, planeta, tuldok, wala pa sa tuldok, nandyan ang tao na ang pinaka-mission mo to worship, sumamba. Walang dahilan bakit ay nilikha ng Allah kundi sumamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang mga jin at sangkatauhan maliban sa ako ay kanilang sambahin. Walang ibang purpose at sa mundong ito. Ngayon ulitin natin. Brother, sister, ilan na ba ang kaibigan natin? Kakilala, kamag-anak, nakasama natin last Ramadan, na ngayon hindi natin kasama. Isipin mo mabuti, seryosuhin mo. At ilan sa atin ngayon ang nandirito na hindi natin magiging kasama sa Ramadan 2027? Ibig sabihin mga sister, seryosuhin na natin ang Ramadan na ito. Dahil baka ito na ang last na Ramadan sa buhay natin. Galingan na natin. Huwag natin hahayaan na ang mga gawain ng ibadah sa buong buwan ng Ramadan ay mabura dahil wala kang sambayang. Ang hajj mo, mabura. Ang umrah mo, mabura. Ang fasting mo, mabura. Tahajjud mo, mabura. Pati na 5 times daily prayer mo ng Ramadan, mabura. Jihad mo, mabura. Dahil pagkatapos ng Ramadan, balik sa walang sambayang. Pag-isipan niyong mabuti itong ating lecture.
Bagamat ang lecture natin ay kuryente. Kailangan natin ng kuryente. Dahil mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Madali gisingin ang tutulog. Pero yung nagtutulog-tulugan, mahirap gisingin. Kaya gamitan mo ng kuryente para biglang babangon at batauhan. Dahil baka sakali po, ang lecture na ito ay gawin ng Allah na daan para po tayo ay siseryosuhin na natin itong Ramadan 2026. Hindi ko masyado pabain. Hanggang dito na lamang po. Pagsumikapan ng bawat isa sa atin, pagsumikapan ng bawat isa sa atin, nabubuhay ka na Muslim, na kung datnan ka man ni malakal maut, mamamatay ka na Muslim pa rin. At yan ang pinakatagumpay sa lahat ng tagumpay. Nabuhay ka sa la ilaha illallah, nabuhay ka na Muslim, at naghiwalay ang kaluluwa mo at ng katawan mo, naghiwalay ang kaluluwa mo at katawan mo, na Muslim ka pa rin. At ang pagiging Muslim ay syahada, din salah, at iba pang mga kautusan sa Islam. So, ibig sabihin mga sister, itong Ramadan na dumating sa atin 2026, minsan pa na golden opportunity, ginintuang pagkakataon para tayo lahat ay magreforma, magbagong buhay.